Uy, ang saya ng mga pedicab. So just 5 p.m. things here in Hanoi. 4,000 for a 5 days and 5 nights na Vietnam travel? Paano ko to nagawa? Watch this vlog to find out. Char. So ayun guys, kumusta kayong lahat? Mabuhay! I am Dave and I am the Kuripot Traveler. And for this vlog, i-share ko sa inyo yung naging expenses ko sa ating Vietnam adventures. This year, naka-3 countries tayo. Korea, Taiwan, and Vietnam. And personally, yung pinaka-favorite kong travel ay yung Vietnam trip ko. I celebrated my birthday there. And on top of that, most of all, yung Vietnam, it's an underrated country for me na ang daming surprises na bubungad sa inyo kapag mapadpad kayo sa bansang ito. Yung pagkain, yung natural wonders, and the chaotic Hanoi City, the bustling, vibrant city of Hanoi, something that I really enjoyed. Itong Vietnam din, ang pinakamura sa mga bansa kong napuntahan so far. So yes, tama kayo nang narinig, 4,000 for a pocket money. Actually, yung nalabas ko for pocket money ay 3,600 pesos. So paano ko to nagawa? One thing, mag-book kayo ng mga kaya nyo nang mabook prior to your trip. Of course, the flight ticket, the hotel, accommodation, the different activities via Klook na pwede nyong mabook. I-book nyo na before kayo mag-travel. Mas mura kapag i-book nyo yung mga kailangan nyong i-book online. I-breakdown natin, i-drill down natin yung naging expenses ko. For the expenses before my trip, nasa 12,101. Tapos yung naging pocket money ko ay nasa 3,631. Yes, isa-isahin natin. For my flight ticket, nasa 5,183.48. Balikan na ito, Manila to Hanoi, Hanoi to Manila, and walang baggage. 5 days lang naman kami, so hindi ko kailangan magdala ng maraming damit. Aside from my expenses, matipid din ako sa damit, guys. Hindi ko kinailangan mag-check-in baggage. So, nabook ko ito during sale. Aside from your flight ticket, kailangan nyo rin bayaran yung travel tax. Of course, before our trip, mag-book din tayo ng accommodation. Months before pa lang, i-book na natin yung accommodation natin. Pwede kayong magstay sa guest house, hotel, hostel, or yung mga accommodation for sharing. Pero apat kami ng friends ko, so we stayed in one room in a hotel, budget hotel, in the old quarter of Hanoi. So, ang inabot namin sa accommodation per person, apat kami, ay nasa 2,433.75 pesos. Per night niya ay nasa 1,700 plus. So far, ito yung pinakamura kong accommodation na hotel. Tapos yung hotel ay maganda. Iko-comment ko sa baba, okay, yung link ng hotel. Nabook ko ito via Agoda. And sa Old Quarter kayo mag-book, that's a tip. Old Quarter kayo mag-book, okay, I believe for first-timers, this is the perfect area kung saan kayo pwede mag-book. Ang daming kainan around, ang daming bilihan around, ang daming nangyayari. It's very vibrant and bustling. Nag-book din tayo before our trip ng mga different activities. Tapos airport transfer. So for the airport transfer, actually dumating kami sa Hanoi ng alas 8. So yung airport transfer namin, it's worth 857. That's for 4. Okay? From airport to the hotel na mismo. So, syempre, as an individual, yung ambagan namin, nasa 214.25. And then, balik ng airport from the hotel, binook lang din namin yung airport transfer from Klook. It's worth 682 for 4. And then, 171.25 yung naging ambagan namin. So, very convenient mag-airport transfer, lalo na kapag may mga bitbit kayong gamit, may mga maleta kayo, or lalong-lalo na kapag madaling araw kayo dapat nasa airport na. Kasi yung flight namin to Manila I guess it was 8 a.m. Yeah, it was 8 a.m. Kaya kailangan talaga naming mag-airport transfer. Hindi nyo pwedeng i-miss yung Halong Bay. Ang Halong Bay cruise, it's 2,201 pesos. So, it's a whole day trip in Halong Bay. So, Halong Bay is a UNESCO World Heritage Site. And alongside Puerto Princesa, Palawan in 2011, it was named as one of the 7 wonders of nature. Talaga namang legit, napakaganda ng Halong Bay. And nakakasosyal yung cruise. And another activity na binook namin ay yung puppet show, water puppet show. That's in Old Quarter.
So, it's 277 pesos. And lahat ng ito ay nabook namin sa Klook. Iko-comment ko sa baba yung links. And you can use my promo code DaveGino. So, kung may bago man akong promo code, by the time na panood nyo ito, i-edit ko na lang sa comment section yung bagong promo code. Lahat ng iyon, yung mga binook ko before my trip, and nasa 12,101 pesos siya. So now, yung mga ginastos ko naman sa mismong Vietnam, nasa 3,631 pesos. So ito yung naging pocket money ko. So at least may idea kayo kung magkano yung i-prepare ninyo kapag na-book nyo na yung mga dapat yung i-book at kapag nasa Vietnam na kayo. For the meals and drinks, grabe guys, Vietnam is a heaven for food lovers. Ang sasarap ng pagkain sa Vietnam. For meals and drinks, umabot tayo ng 1,323 pesos. Okay na for a 5-day trip. Sa Old Quarter actually, marami kayong makikitang Michelin Guide na kainan. So yung Michelin Guide, ang recognition siya for value for money. Masarap pero sulit na pagkain. Actually yung food ay nag-average ng 100 to 150 pesos. Tapos yung banh mi na very famous, nasa 69 pesos siya. Tapos yung pho na kinain namin ay nasa 150 pesos. Pwede nyo guys mapanood yung mga Vietnam vlogs ko para magka-idea kayo kung saan ako kumain. Actually yung pinaka na-enjoy ko talaga ay yung bun cha, tapos yung chaka. So yung bun cha para siyang grilled pork. So grilled pork na nasa noodles. Egg coffee, you should try that. Tag-McDo din kami actually para lang matikman yung McDo sa Vietnam. Makita kung anong difference niya from other McDos in the world. McDo nila doon may gulay-gulay. In order ko lang doon ay chicken, 172.5 pesos. So, medyo mahal as compared sa chicken natin dito, pero doon yung manok nila may gulay at talagang malaki. Pati yung rice ay malaki. Sineparate ko lang din yung expenses ko for the street food galore. Every weekend, sinasara pala yung Old Quarter, tapos marami kayong makikitang stalls doon. Binubuksan yung night market. Nagastos ko sa food trip na yon ay 161 pesos, okay? Like, 4 na yung nakain kong street food. So, nag-average ng 30 pesos to 90 pesos yung mga street food doon. Okay na, diba? Mura na siya. Ang dami yung pwedeng i-try, yung mga pork skewers, yung smoked ice cream, yung favorite ko doon. So, nasa ano siya, 92 pesos. Pwede siyang paggatian ng 4 katao. So, pinagatian namin siya. The vibrant nightlife of Vietnam, i-breakdown natin yung nagastos ko sa nightlife natin doon. So, in total, nasa 127 pesos ang nagastos ko sa mga drinks. So, the cheapest beer in the world ay nasa Vietnam daw. Okay, makikita nyo to sa internet kapag magsa-search kayo. It's Bia Hoi. So, it's worth 23 pesos. Yeah, 23 pesos. So, yung pinakamahal na beer na nabili ko doon ay nasa 103 pesos. Vietnamese beer din. And yung pinakamahal kong nabiling drink doon ay yung whiskey sour na nasa 517.5 pesos. Mahal siya kasi nasa Skybar kami noon. Okay, it was for my birthday. Nag-Skybar kami at ang ganda ng vibe, ang ganda ng atmosphere, nakaka-social, nakaka-VIP. So nagpunta kami sa Diamond Skybar. May vlog din ako dyan. Hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko. 500 na yung mga pinakamahal na drinks. So for night out, 1,127 pesos. Now, for cafe hopping, isa sa mga pwede nyo talagang gawin sa Vietnam or dapat nyong gawin sa Vietnam ay ang mag-cafe hopping because Vietnam is popular for their coffees. If I'm not mistaken, nabasa ko din sa internet, it's the second largest coffee producer in the world. Sa kanila nagsimula yung egg coffee. Yung mga pinuntahan ko ay mga hidden cafes. Ang gaganda din ng aesthetics ng mga cafes doon at ang sasarap pa ng mga kape. And mura lang. May famous din akong ice cream na pinuntahan, Kem Trang Tien. So yung total na nagastos ko plus that ice cream ay nasa 526.7 pesos. Diba? Super mura. So, I tried the original Vietnamese coffee, egg coffee, coconut coffee, salty milk coffee. Nag-average siya ng 69 to 100 pesos. Pinakamahal na natikman ko doon actually ay yung yogurt na nasa 120
13 pesos. 'Di ba? Okay na. My gosh, kung mag-Starbucks tayo, yung 526 natin, mga 2 kape lang 'yan. For transportation naman, Grab lang talaga yung naging mode of transportation namin. And guys, ito yung pinakamurang Grab in the world. Char. Ito yung pinakamurang Grab na nasakyan ko. Kasi within Hanoi, parang standard, nasa around 70 pesos, 70-75 pesos lang yung rate. Hindi siya masyadong nagbabago. Okay, within Hanoi. So, for Grab, nakailang Grab ako nito, mga nakalima ata. So, yung total na nagastos for Grab ay 495 pesos. Actually, 494.5 pesos. So, yung 4 na rides dito ay hatian kami, 4 naman kami. Tapos, yung isa ay solo ko. Kasi, may time na nag-isa ako. So, ayun guys, yung total expenses natin sa Vietnam ay nasa 15,732 pesos. Yung naging hack ko lang doon, binook ko na yung mga pwede ko nang mabook before the trip, nagabang ng sale sa mga flights para magkaroon ng murang flight ticket. So pagpunta mo ng Vietnam, tipid ka na lang, okay? Kunti na lang yung gagastusin mo. May activity din kayong pwedeng gawin outside Hanoi. So this is the Ninh Binh experience, Ninh Binh province na adventure. So this was sponsored by Klook. So nasa 1,856 siya kapag bibili nyo sa Klook. And yung SIM card din, in-sponsor na ako ng Big Travel Store. Thank you so much. Hindi ko pala in-include sa mga na-mention ko kanina yung pasalubong kasi I recognize naman na yung ibang tao naman medyo kapos sa budget, 'di ba? Na they choose na i-spend na lang sa food, yung pera nila or iipon yung pera nila for the next travel. But ako, namili ako ng pasalubong. So, it's worth, yung total ay nasa 874. So, kasama dito yung mga display, na parang frame, ganyan, frame na artwork. And of course, mga ref magnets. Yung ref magnets doon ay nasa 253 pesos. 8 na siya. Yan yung mga naging expenses ko for my 5 days and 5 nights na Vietnam travel. Talagang yung Vietnam, isa siyang bansa na gusto kong balikan. Yung charm niya, yung ancient charm niya, yung old town charm ng Hanoi, I super love it. Kaya kung may balak kayo travel abroad, you can try Vietnam. Dito, hindi super laki ng gagastusin nyo versus sa magagastos nyo sa Japan or Singapore, for example. Nasa baba yung links to the Klook activities. Tapos yung hotel din, i-comment ko na din sa baba. Tapos yung promo code para makatipid kayo sa mga ibubuk ninyo online. So, thank you so much guys for watching. This is Dave, the Kuripot Traveler. Sana marami pa tayong mapuntahang bansa. Sana kayo din mapuntahan nyo yung mga pinapangarap nyo pang bansa. And guys, let's live our best life. Bye-bye!